What is up, party people? This is me, Ren Tao. For today's video guys, ay continue ng ating adventure sa lalawigan ng Rizal. Kung kayo po ay nanonood sa ating weekly vlog noong January 2022, ay ito po ang continue ng ating content. Para naman sa mga nagsasabi dyan na mayaman daw ako kasi puro daw ako adventure, wala hong katuturan yun. Lahat po ng adventure ko po sa aking YouTube account ay sponsored po iyan. Ibig sabihin po ay may nagbabayad ng adventure natin na mabubuting tao tulad ng aking mga kaibigan at ka-team sa Team Sarimano. Katulad na lang ni Jamil Mantaco at Jeffrey Makino. Maraming salamat mga kuis. Anyway guys, balik tayo sa vlog. Ngayong araw ay papunta tayo sa isa sa mga tinatagong yaman ng Rizal. Ito lang po yan sa Tinipak River, Barangay Daraitan, Tanay Rizal. Bagamat hindi pa po namin natatapos ang mga waterfalls sa Daranak sa kadahilan ng naputol nga ni ang vlog natin at dahil po yun sa mga pribadong sitwasyon natin sa buhay. Uy, walang ganun. Naputol po iyon dahil po sa kabisihan. Pero kung gusto nyong weekly ang adventure, aba, mag-subscribe ka na kasi para hindi sayang ang ads ko sa YouTube. Uy, walang pilitan dito. Kaya naman guys, makikita nyo sa video na dinaanan natin ng Daranak. At kapag nadaan ka dyan, ibig sabihin may 1 hour na lang po ang biyahe at makakarating ka na sa Barangay Daraitan. Habang binabaybay namin ang kalsada papuntang Daraitan, ay nadaanan namin itong overlooking na ito at nag-picture-picture lang saglit. A few minutes later. At ito na nga guys, nasa 20 or 30 minutes na lang po ay makakarating na tayo sa Barangay Daraitan, Tanay Rizal. At guys, banda rito ay mapapansin nyo na ang Sierra Madre. Banda rito guys ay medyo masarap na ang simoy ng hangin. Mararamdaman mo na rito guys ang nature trip. Kaya kung ako sa inyo, try nyo dito guys. Dahil ang kagandahan dito guys ay walang gadget dahil walang signal. Talagang matututok ka sa nature trip guys. At saka nga pala guys, kailangan guys pag pupunta kayo rito ay magdala na po kayo ng inyong mga pagkain upang hindi kayo mapamahal sa mga bilihin. Pero syempre wag na wag nyong kakalimutan ang budget. Dahil sinasabi ko sa inyo guys, nakarating na ako dito. Yung mga sponsor ko napakamot na lang sa ulo. Ngunit may ibsan din naman pagkalanghap mo ng simoy ng hangin. Pagkaraan lang po ng ilang minuto ay narating na natin ang Daraitan. At nasaktuhan po namin na wala ang tulay dahil daw po maulan at mataas po ang tubig. Upang makarating sa kabila ay isasakay ho sa bangkang ito ang mga motor. Kaya naman habang sumasakay ako ay medyo nahilo ako dito. Siguro dahil sa biyahe. Yan na guys, nandito na po kami sa may Daraitan guys. Dati may tulay dito pero daw sabi sa maaraw daw yung dinadala. Ngayong tag-ulan, tinatanggal daw yung tulay. So ibig sabihin, ito guys yung tulay. Pagdaan nyo rito, magbabayad tayo ng 50 pesos kada isang motor doon sa may kubo. So naiwan pa yung dalawa naming kasama guys. Nandun pa sila sa kabila. Ayan. Medyo nakakahilo siya guys eh. Pero sulit guys. Try nyo dito. Daraitan. Ayan guys ang sinasakyan. Papunta doon. At ayun pa yung mga kasama namin. Nandun pa po sila sa kabila. So bali ang maximum ng pwedeng maisakay dyan is 3 motor. So kapag nakasasakyan po guys at tag-ulan is doon na po kayo magpa-park. Hindi na po pwede dito dahil hindi na po kaya ng bangka. Pag nakamotor naman po kayo, pwede nyo pong ipahatid gamit ang kana ito. So ayan guys, ayan na sila, ayan. Balik ba yan? Kahit hanggang mamaya po, meron din po mag-ahatid. Opo. Pulo lang ito, sirangan nila ito na. 40 ba? Oo, 50. 50. 50 balikan. Balikan sa rin 50. Balikan daw. Oh, 3 motor. Apo. Ang motor daw boss. Ito ka Aslani. Pinahas ko sa Aslani. Ang kapal ng mukha mo pare. Kitang kita sa video yung pag-abot ah. Pakililin na.
Ay, okay na yun, boy. So, ayan guys, pagka tawid natin ng bangka, papunta naman po tayo ng Barangay Hall. Ito po ay naaayon po sa mga napanood kong vlog, sa mga vlog sa YouTube. So, mas nakakabuti po talaga na may dala po tayong motor kaysa sa kotse kung pupunta po tayo ng Daraitan. Kasi mapapalayo po yung kung sakaling abutan nyo yung tag-ulan, wala pong tulay. Yun din po yung mga napapanood ko nung sa YouTube na kapag daw tag-ulan, walang tulay. At kapag po maaraw ay meron po silang tulay doon. Pero makakapagbayad pa rin po tayo sa kubo ng 50 pesos sa 2 wheels, 3 wheels. Tapos 4 wheels naman po ay nasa 100 po ata kung di ako nagkakamali. A few minutes later. So andito na nga po tayo kung saan kailangan nating irehistro ang ating mga pangalan at magbayad ng 100 for entrance fee. At kailangan din ho natin kumuha ng tour guide at magbabayad din ho tayo sa kanya ng 500 pesos. Ngunit ang 500 na iyon ay for 5 packs only or 5 katao lamang kada isang tour guide. Pag lumagpas po sa 5 ay magiging 2 na po ang tour guide na makukuha ninyo. Kaso 6 kami, so humingi kami ng discount at pumayag naman po sila. Tinanong din ho namin kung pwedeng walang tour guide pero hindi po sila pumayag. Dahil ho baka raw may maligaw sa amin or baka may malunod. Ibig sabihin hindi lang ho sila basta tour guide kundi lifeguard na rin po. Pagmula natin guys sa may Barangay Hall ay lakad po tayo rito banda sa may room nila para i-orient tayo. Bale, 6 kami, naka-discount kami ng 200. Salamat po sa Daraitan, napakabait ninyo po. Pinapili kami guys kung tricycle kami or hindi na. Pero pinili nila mag-tricycle. mahina guys, mahina. So we are here na guys. I-orient na tayo ni Kuya. Yes sir, salamat. Daraitan. So dito naman po guys ay i-orient po tayo sa mga checkpoint ng mga katutubo na madadaanan at magbabayad tayo ng donasyon. At yung isa naming kasamahan na hindi nagbasa sa GC namin ay nagrereklamo na. Na kesyo scam daw ako dahil akala niya sakto na ang 100 to 300 pesos. Sabi ko naman dapat nagbasa ka sa GC natin kasi napanood ko nga sa YouTube na mahigit 1K kada isang tao ang mababayaran dito. So ayan guys, ito po sa may Barangay Daraitan guys ay 8 katao sa isang tricycle. Shoutout sa mga tricycle sa Taytay Rizal ha. Kung makasingil sa dalawa, akala mo naka-SUV. Dito 20 lang isa. Pinagkasya pa 8. Oh. Ano? Kasama namin na yan guys. Scam! Parang dito tayo galing kaganina. So dito banda guys ay tawa kami ng tawa dahil ang bilis magpatakbo ng tricycle habang 8 ang sakay nito. Wala ang rides ng MOA dito guys. So ayan po guys ang mga libingan dito. Ayan o, libingan yan. Ayan guys, magbibigay tayo dito sa ating mga katutubo ng 35 feet. So 6 kami. And then ito na po yung Tinipak River Rock Formation. Ayan guys, anong masasabi mo sa ating paglalakbay? Goods, boy. Solid. Good, solid. Ikaw, first time mo sa Team Sarimanok, anong masasabi mo? All goods, all goods. Oh, good. Ikaw naman, sir. Wala na. Wala ka naman sabi ikaw. Wala na rin. Ikaw, scam. Mga scam. Matay tayo dyan, na-scam daw. So, ayan po ang Tinipak River. Wow. So papunta kami dun sa may Formation Rock. Dun po yung isa sa mga magagandang paliguan. Rock Formation. Yes. Nakikita mo guys. Tingnan nyo guys yung mga bato. Ang gaganda. Yan yung mga inuuwi kong mga bato nung nasa Batangas ako. Marami pala dito sa Rizal. So guys, ito po ang
mga itinatagong yaman ng aming lalawigan, Rizal. Guys, dito na kami sa Tinipak, pinaka Tinipak talaga. Kasi makikita nyo naman guys kung bakit siya tinawag na Tinipak. Ayan, sobrang lalaki po niyan guys. At yung mga dadaanan nyo ay puro mga tipak ng bato. Ayan, at sobrang puti po niyan guys. Ito napakalaki guys, sobrang laki niyan guys. Ayan, at saka as you can see guys, na akong kasama kaka-video at saka kaka-picture dito sa aking kasama. Nawala na yung tour guide namin. Ayan. Welcome guys sa tinatagong yaman ng aming bayan, ng aming lalawigan, probinsya, Rizal. Mga sinilasaw. Makikita nyo nandun sila guys, yung aming tour guide at saka yung mga kasama namin. At magbabayad po ata kami sa isang mga katutubo rito ng, hindi ko lang alam kung magkano ulit. So nagbibigay po kami ng checkpoint. Matatawag natin siyang checkpoint guys. So guys, at Tinipak guys, kailangan nyo po ng malaki-laking kwarta bago kayo makarating sa lugar na ito. How wonderful.
susunod, huwag nyo na isama si Mubarak sa lakad nyo. Scam kasi. Sabi niya 100 lang. Kaya na 1,000 na ako. Ay, natatawa ko kay Aslan. Wala na sa lakad. Si Aslan eh. Tignan mo namumuti na. Kasi gutom na. Kagabi pa ako nag-chat. Kulang-kulang 500 plus kada isang tao. So yan guys, another checkpoint. 40 pesos naman dito. So medyo pahinga lang. Malapit na ba yung campsite kuya? Malapit na? Ng ganito mahirap, magandang dalhin dito is backpack. Actually may backpack ako pero guys medyo medyo malaki-laki yung buhat ko kaya ito yung dinala ko. Guys, dito tayo sa may bukal nila guys at kukuha tayo ng ating may inom. Let's go! Guys, pag namatay yun, hindi ako inom. Gago! Hindi siya namatay guys, na-try natin. Wala siyang lasa guys, wala. Patry nyo anong lasa? Lasa it's too sweet. Wala siyang lasa guys at malamig pa. Minom sila lahat. Panom ako, patay gutom ko. Guys, parang tubig lang siya. Ito yung last. Last na to. Hindi gagalas sa atin. Dito na nga guys ay inahantay na po namin ng aming pinalutong pansit kanton. Dahil wala daw silang paninda ngayon dahil wala nga araw katao-tao. Ilan lang po ang mga dumayo ngayong araw kaya hindi po sila nakapagluto ng mga pagkaing pangbenta. Kaya ang ginawa namin ay nagpaluto na lang po kami ng pansit kanton pang tawid gutom lamang. A few minutes later. So ayan guys, kung mapapanood nyo ang dati naming vlog, mas astig itong daanan nila. So yan yung daanan guys, nakikita nyo yan. Pare. So ayan na guys, naririnig nyo naman siguro. Ayan, narinig nyo siguro ang pagtawag ng kalikasan sa Team Sarimanok. At kung inyong makikita guys, sobrang tarik dito guys. Ayan, napakatarik po ng daanan dito guys. Pang hinahantay natin guys, let's go. Narinig nyo naman siguro guys ang hinagpis ng kayamanan ng lalawigan ng Rizal. So ang kilo ko guys is 50
180. Tapos nadagdagan ako ng 5 kilo because of this thing. So I think I am 55 right now. So kinakaya pa ako ng mga kahoy rito. Welcome to Tinipak. Matarik ang daan dito guys. So bali sa lugar na to guys, hindi daw pwedeng maligo. So picture lang pwede dito. So dun sa mga dinaanan pa namin, dun daw tayo pwede maligo. So bali ang pinunta talaga namin dito isang mag-picture. So magbibihis na kami, magpipictorial kasi yung dala ko kaganina kung nakikita nyo, andun lahat ng pang-pictorial namin kasi sponsored po yun ng aming kasamahan sa Taytay Sarimanok Tiangge na si Ash Ong. Ayan, so thank you very much. Sponsored pero nakalista po yun kasi babayaran sa December. And guys, at makikita nyo naman guys na kami ay nagpo-photoshoot na habang yung iba naming kasama ay nagpapahinga na sa mga bato-bato. Gusto na nilang maligo kaso nga lang hindi nila kami pwedeng iwan dito. Isa yun sa kabilin-bilinan ng tour guide namin na hindi kami pwedeng maghiwalay-hiwalay. Baka daw may mangyaring hindi inaasahan kaya naman inantay nila kami habang nagpipictorial. Photoshoot reveal ba ka mo? Sige, pagbigyan! Grabe guys. So pabalik na po kami dun sa kabila kasi bawal nga daw paliguan yun. So here we go again. So yun yung maririnig naman siguro no sa aking hininga ay sobrang ako na po ay napapagod. Pero dahil para may hatid namin sa inyo ang kagandahan ng lalawigan ng Rizal, mga tinatagong yaman ng Rizal, kakayanin. Ayan po, puro mabato po ang lahat ng daanan dyan guys. So as you can see guys, puro bato yan. At bukod sa maliliit na bato na yan guys, nandito yung mama at papa nila, like this one, tsaka yung nandun mas malaki pa po sa bus tulad nito. Yan. So yan ang dahilan guys siguro sa aking pananaw kung bakit tinawag siya na Tinipak River. Diyan pa lang guys may mga bayad na po yan. 20 po pagpipicture, 10 pesos to entrance. Ibig sabihin magkaiba ang entrance, magkaiba ang pictorial. Guys, kung hindi ka bibili sa kanila, magbabayad ka ng cottage na 50. At kung namang bibili ka sa kanila ay free po. Yes. Ito na nga guys at ang tagal kong hinanap kung saan banda ang Sierra Madre, pero ang sabi ng tour guide namin, ito palang nakapalibot na ito sa amin ay siyang mismong Sierra Madre. A few minutes later. Dito nga mismo guys sa tabi ng bukal na kung saan iniinuman ng mga tao na taga rito ay pinayagan nila kaming maligo. Guys, sobrang lamig. Sobrang sarap nito sa pakiramdam, grabe. Most try po talaga siya guys. Kung gusto nyong sumarap ang ginawa nyo, itry nyo rito guys. Sobrang lamig. Ako na mismo nagsasabi sa inyo guys. Panood nyo naman siguro sa video yung ininom namin. Katabi lang po niyan yung bukal na ininom namin na sobrang lamig din po. At ayan po makikita nyo na po ako nasusulong na po dyan sa tubig at hindi agad-agad makapagsulong dahil nga sobrang lamig. Kaya ang ginawa ko ay binigla ko ang paglubog sa aking katawan. At mga ilang minuto lang guys ay lumipat din po kami ng pinaliguan namin. Kung saan meron pong sand o
o buhangin. At pagkatapos nun po ay umuwi na po kami. Music! Pasok! What is up guys? Ngayon ay pauwi na po kami dahil 2:55 PM. Sulit naman siya guys. Yun nga lang, maraming bayarin, maraming checkpoint. Pauwi na kami guys. So, packet na kami. So, kita-kits na lang ulit mamaya sa taas. Bye! Goodbye Tinipak! Tinipak River. Isang adventure na naman po ang ating tunghayan. Guys, here we go again. So dito na nga guys, ay paakyat na po kami. So another 20 na naman po ito kada isang tao. At pagdating namin sa barangay hall kung saan nandun ang aming mga motor, ay nagpaalam na rin po kami kay Kuya Tour Guide. Salamat kuya. Shoutout ko na lang. Salamat kuya. Si kuya ano kaya? Pagkalabas namin guys ng Barangay Daraitan ay nadaanan namin itong bundok na napuno-puno ng fog. So dahil rides na naman po, music, pasok! A few minutes later. So yan na guys, bumaba muna kami rito sa may sa kanila Kadirasul. Sa may seafood budol fight. Ayan. Ayan ang team Sarimanag. How wonderful would it be?